ika-34 na kabanata. Sa ikalawang pagkakataon, nakita nilang muli ang aura ni Beast. Isang kulay ng aura na wala sa talaan ng mga level nito. Isa rin itong aura na hindi nila alam kung saan ihahanay. Wala silang ideya sa kung gaano kalakas ito o kung gaano ito karami sa oras na gumamit si Beast ng kapangyarihang kasama ito. Nagliwanag ang silver aura ni Beast. Bigla na lamang itong lumabas nang may maramdaman siyang kalungkutan dahil sa kanyang pagkabata. Dahil lumaki siyang walang magulang na kinikilala. Dahil nag-isa siyang namuhay at ang tanging kasama niya ay ang mga hayop na kagaya ng mga narito. Napaatras naman si Freya nang makaramdam ng lungkot sa sinabi ni Beast. Nakikita niya ito ng malinaw sa kanyang mga mata. Inakala niyang wala itong emosyon o kung anong mang pakialam sa paligid, subalit ng sandaling iyon, hindi na niya magawang magsalita kaagad. Patawarin mo ako. Winika ni Freya na mabilis at tumalon pa ibaba mula sa ulo ng gorilya. Naglaho na rin ang silver aura ni Beast at kasabay noon ay ang pagtungo niya rin sa ibaba. Tumakbo siya papunta sa balikat ng gorilya at tumalon papunta sa binti nito habang nakalali lang sa kanya ito pababa. Nilapitan ni Beast sina Enma at Luke. Sandali rin niyang sinulyapan si Freya na tahimik na lumapit sa kanilang tatlo. Huwag nating saktan ng mga hayop dito. Kung wala tayong gagawing masama sa kanila at sa kagubatan, wala rin silang gagawin sa atin. Seryosong sinabi ni Beast habang nakatingin sa kanyang mga kasamahan. Doon na nga rin biglang yumanig ang paligid sapagkat pinaikutan sila ng malalaking hayop sa gubat na iyon. Nagsiupo ang bawat isa sa mga ito at seryosong pinagmasdan ng apat. Kung hindi ka ba naman natulog kanina, hindi sana nasabi mo agad iyan. Parang ako patuloy na nagkaroon ng kasalanan sa ginawa ko. Masungit namang sinabi ni Freya kay Beast. Hinintay niyang sumagot ang binata ngunit tila hindi na naman siya nito pinansin. Napatingin naman si Enma sa mga naglalakihang hayop sa paligid. Tila ba nagtago lang ang mga ito kanina habang sila ay tumatakbo. May mga hanggang balikat na kuneho at mga nagtatalo ng mga malalaking palaka. May mga usarin na halos kasing laki nila at may mga lobo rin na napakalalaki. May mga kasing laki rin ng kanilang palad na mga paru-paro na umiikot naman sa paligid. Napangiti si Enma sa mga nakikita niya. Sandali rin muling nayanig ang paligid nang umupo na ang higanteng gorilya. Halos mapuno nga sila sa loob ng gubat na iyon. Tila ba isang pagpupulong ng mga hayop ang nagaganap kung titingnan silang lahat ng mga narito. Naririnig din nila ang ingay ng bawat isa habang humuhuni at umaalulong naman ng mahina ang iba. Maya-maya ay may mga kasing laki nilang mga unggoy ang lumapit sa kanila at nagbagsak ng mga prutas. Tumawa-tawa pa kay Beast ang mga unggoy at nagpasalamat naman ang binata. Si Freya ay nakita naman na tila nagkakaintindihan ng dalawa. Hindi niya alam sa sarili niya pero nawiwerduhan siya lalo na sa binatang si Beast. Nakita pa niyang hinawak-hawakan ito ang ulo ng mga unggoy na iyon at hinahaplos. Hindi na nga namalaya ni Freya na napatitig na pala siya sa binata dahil sa aliwalas ng mukha nito ng sandaling iyon. Hindi niya makitang seryoso ito at hindi ito ang Beast na wala palaging emosyon kapag kanyang nakakasalubong. Gusto mo ng saging? Seryosong wika ni Beast kay Freya na nakatitig lang sa kanya. Hawak na niya ang isang 10 pulgadang haba ng saging na halos hindi na niya mahawakan gamit ang isang kamay dahil sa taba nito. Naisipan niyang alokin ng dalaga dahil alam niyang maraming aura ang nawala rito. Isa pa, naaalala niya rin ang pagkakaroon nito ng green aura. Patunay iyon na umangat ang level ng dalaga at mas nararapat lalong maibalik lahat ng enerhiyang nawala rito sa pamamagitan ng pagkain sa prutas na inaalok niya. Beast, kakain na rin kami nitong malaking mansanas. Kailangan natin ito sa malayong paglalakbay. Sabi naman ni Enma na kinuha ang isang gabola ng basketball na mansanas. Pinagmasdan pa niya ito upang masigurong malinis pero wala na rin siyang mapagpipilian at kinagatan niya kaagad ito. Kasabay nga noon ay ang mabilis sa paggaan ng kanyang pakiramdam. Sobra niyang nalasahan ang matamis na katas noon at habang ninunguya niya ang laman noon ay mas tumatamis iyon habang nasa kanyang dila. Si Luke agad namang binalatan ng malabola rin sa laking dalandan.
Nang kainin nga niya ang isa nito, ay nakaramdam agad siya ng paglakas ng kanyang pangangatawan. Eksakto lamang ang tamis nito na may kaunting sipa ng asim na siyang nagpagana sa kanyang ulit-uliting sipsipin ng katas nito. Samantala, napaatras naman si Freya nang makita ang mahaba at matabang saging na iniaalok ni Beast sa kanya. Parang natakot siya rito at parang ayaw niya itong tanggapin. Kunin mo na, ibabalik niya ng lakas mo. Seryosong wika ni Beast at nilapitan niya ito. Kinuha ng binata ang isa niyang kamay at binuksan niyon. Ipinatong ni Beast ang saging sa kamay ng dalaga at pagkatapos ay ipinahawak niya iyon dito. Pagkatapos noon ay tinalikuran na niya ang dalaga at umalis para kumain uli ng prutas. Hindi naman makagalaw si Freya habang hawak-hawak ang mahabang saging na ibinigay ni Beast. Maya-maya ay umiling-iling siya. Parang ginising niya ang kanyang sarili ng sandaling iyon. Gumising ka, Freya. Weirdo si Beast. Weirdo. Sabi niya sa sarili at pagkatapos ay umupo siya sandali upang kainin ang saging na hawak. Pasimple pa niya itong pinagmasdan habang ibinababa ang balat noon. Parang naiilang siya pero kinagatan niya ang dulo noon. Sa paglapat niya ng laman ng saging sa kanyang dila ay siya naman pagkagulat niya. Nang nguyain niya iyon ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaginhawaan sa kanyang katawan. Ang lasa ng saging ay may natural na tamis na hinahanap ng kanyang dila. Hindi nga niya namalayan na ang mahabang saging ay nauubos kaagad niya. Dumighay pa siya at hindi niya napigilan iyon. Pasimple niyang pinahid ang kanyang labi at nang tumingin siya sa kanyang harapan ay naroon si Beast na ikinaatras niya ng ilang hakbang. Kahit pigilan ni Freya ang mahiya, ay agad siyang pinamulahan. Hindi nga niya malaman kung ano ba ang nangyayari sa kanya ng oras na iyon. Kailangan na nating magsimulang maglakbay. Tumatakbo ang oras, sabi ni Beast at si Freya ay pasimpleng sinungitan ng binata sa pamamagitan ng hindi pagpansin dito. Tatlong matataas na kabayo ang biglang lumapit sa kanila. Kasing taas nila ang mga ito. Isang kulay puti, isang kulay itim at isang kulay tsokolate. Nilapitan kagad iyon ni Beast at pinagmasdan ng mga kasamahan niya. Hindi pala salita si Beast, ngunit tila kailangan niya magsalita sa oras na iyon. Lalaking may espada, ang itim ang sa iyo, sabi ni Beast kay Enma habang hinihimas ang noon ng kabayong itim na katabi nito. Pagkatapos ay naglakad naman siya sa sunod na kabayo, sa kulay tsokolate iyon. Lalaking umuusok, ito ang sayo, sabi ni Beast na hinihimas din ang noo ng kabayong iyon. Ang kanyang tinutukoy naman dito ay si Luke. Huling pinuntahan ni Beast ang puting kabayo. Hinaplos niya rin ang noo nito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Freya. Babaeng, dito ka sasakay, sabi ni Beast at pagkatapos ay pinuntahan niya na ang mga prutas. Ang ilan doon na inilagay niya sa likod ng tatlong kabayo. Itinali niya iyon ng mahigpit ngunit nakaalalay ito sa katawan ng kabayo upang hindi ito masaktan. Ito ay ang kanilang kakainin sa kanilang paglalakbay. Ang natira naman ay ipinasa niya sa kanyang balikat at may ilan namang nakatali sa kanyang baywang. Nang mapansin nga yun ni Freya ay napakunot siya ng noo at agad na lumapit dito. Nasaan ang kabayo mo? Tanong ni Freya na medyo naguguluhan sa itsura ni Beast na tiningnan lang siya ng malalim. Nagsasanay ako. Pwede rin kayong magsanay pero kailangan natin ng mga kabayong iyan para sa pagdadala ng mga pagkain natin. Sambit ni Beast na bigla na lang tumakbo. Nasisiraan ka na ng ulo, sabi ni Freya na mas pinili mo nang sumakay sa kabayo. Total, ngayon lang niya mararanasan ito. Pero wala itong hawakan kagaya na nakikita niya sa iba. Kaya sa makapal na balahibong makikita sa batok nito siya humawak. Ginaya rin siya ni Luke at Enma. Gusto muna nilang subukang makasakay ng kabayo. Nang makasakay na sila ay bigla namang huminto sa pagtakbo si Beast. Nilingon niya ang mga mababait na hayop ng kagubatang iyon at kinawayan niya ang lahat. Ito ang senyales ng kanyang pamamaalam. Ang mga hayop nga ay umingay dahil humuni at tumunog ang boses ng mga ito. Ang higanting gorilya naman ay pinaghahampas ang kanyang dibdib ng malakas na lumikha ng malatambol na tunog sa paligid. Napatingin din sandali si Beast sa mga kabayo at dito na niya hinigpitan ang pagkakatali ng mga prutas sa kanyang katawan. Pagsasanay ito at gusto niyang lalong lumakas. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumakbo siya ng napakabilis. Iyon na rin ang hudyat ng pagtakbo ng mga kabayong nasa likuran niya. Nayanig ang paligid at nang ibuhos na ng mga kabayo ang kanilang totoong lakas at bilis, sa isang kisap ng mata
ay nilampasan ng 3 kabayo si Beast. Malakidlat sa bilis ang naging takbo noon. Sina Freya, Enma at Luke ay nabigla rito. Napayakap sila sa leeg ng kabayo at wala silang pagpipilian kundi ang gawin iyon. Hindi na sila nakapaghanda sa pangyayaring iyon at kung bibitaw sila ay siguradong tatalsik sila papalayo. Ni hindi nga nila makita ang kanilang daraanan na tanging mga kabayo lang ang nakakaalam. Akala ko magiging madali ang pagsakay rito. Pero sige, kung nagsasanay ka Beast, magsasanay rin ako. Seryosong winika ni Freya at lumiwanag ang green aura niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang sarili. Ramdam pa rin niya na para siyang tatangayin at papatalsikin papalayo pero ginamit niya ang kanyang aura para mabawasan ang puwersa ng sumasalubong na hangin sa kanyang katawan. Nakita rin ni Luke at Enma ang ginawa ni Freya kaya pinalabas na rin nila ang kanilang aura. Kasama pa rin ito sa pagsasanay at hindi sila magpapatalo sa dalawa nilang kasama. Kaya ko ito. Malakas na sabi ni Enma na muntik nang tumalsik papalayo. Mabuti na lang at agad siyang nakahawak sa katawan ng kabayong sinasakyan niya. Kukontrolin kitang kabayo ka. At kapag nangyari iyon, kahit gaano ka pa kabilis ay makikita ko ang madaraanan natin. Wika naman ni Luke na nagliwanag lalo ang asul na aura. Habang si Beast, kahit napakalayo na ng mga kabayo, ay buong bilis pa rin siyang tumatakbo. Ramdam niya ang bigat ng kanyang pasan-pasan, subalit mas binilisan niya lalo. Hindi pa rin niya sinusuot ang kanyang sapatos at sa kabila noon ay makikitang pabilis siya ng pabilis. Mas magiging malakas ako, sabi ni Beast sa sarili at mabilis niyang pinagtatalunan ang ilang tumbang puno sa kanyang daraanan. Mabilis din niyang iniwasan ang mga tinik na posible niyang maapakan. Hindi lang mga paa ang gumagana sa kanya, maging ang talas ng kanyang paningin ay ganoon din. Sinabayan niya rin iyon ng talas ng kanyang pangamoy sa kagubatan at ng kanyang pandinig. Kahit nakatuon siya sa pagtakbo, ang kanya namang utak ay nananatiling nakahanda kung sakaling may umatake sa kanya. Lumipas ang katanghalian at unti-unti nang dumilim. Halos isang buong araw silang naglakbay. Huminto lang ang mga kabayo ng isang malawak na ilog ang humadlang sa kanilang daraanan. Kasabay noon ay ang mabilis sa pagbaba ni Freya, Luke at Enma. Si Luke agad na tumakbo sa malayo at nagsuka na nagsuka. Si Enma ay ganoon din na nasa kabilang dulo naman, habang si Freya ay napangisi na lang dahil pakaramdam niya ay mahihina ang dalawa niyang kasama. Siya lamang ang hindi nagsuka sa kanila. Naglakad nga siya para hintayin si Beast. Nagpasuray-suray ang kanyang lakad dahil sobrang hilo at maya-maya pa ay bigla na lang siyang bumagsak sa malawak na tabi ng ilog na kanilang tinigilan. Nasaan ka na Beast? Wika ni Freya na napapikit nang umiikot pa rin ang paligid dahil sa isang paglalakbay na hindi nila malilimutan. Mula sa kinatatayuan nila, makikita naman si Beast na napakalayo pa mula sa mga ito. Tila ilang oras pa ang itatagal niya bago tuluyang maabutan ng mga ito. Pero nanatili siyang punong-puno ng lakas. Ang ilan din sa mga prutas ay nakain na niya. Hinubad na rin niya ang kanyang pantaas at makikitang naliligo siya sa pawis, pero sa kabila ng pagod na nararamdaman niya, buo ang determinasyon niyang makahabol sa kanyang mga kasamahan. Walang nagbago sa kanyang bilis. Mas bumilis pa siya habang nababawasan niya ang prutas na kanyang daladala. Pasimple rin niyang tinanaw ang bulkan na kanilang pupuntahan dahil palapit na siya ng palapit dito. Nabalot na nga ng dilim ang buong kagubatan at ang maliwanag na buwan ang nagbigay ilaw sa paligid. Makikita rin ang malaking bilang ng mga bituin sa langit. Napakagandang pagmasdan noon. Kanya-kanya naman sa paghiga sa kung saan-saan sina Enma, Luke at Freya. Sumisimoy na rin ang malamig na hangin sa tabi ng ilog. Katabi nila ang mga kabayong kasama nila na kasalukuyan na rin namamahinga dahil sa mahabang paglalakbay na kanilang ginawa. Dahil sa hilo ay tumulog na lamang ang tatlo habang hinihintay si Beast. Tiwala naman silang makakaabot ito sa kanila sa paggising nila. Nang humimbing na ang tulog nila, sa kabilang bahagi naman ng ilog ay tila may mga malalaking pulang mga mata ang makikita sa madilim na loob ng kagubatang iyon. May mga higanting paniki ang biglang nagliparan na kung titingnan ay halos kasing laki na rin ng tao. Sa gitna ng gubat na iyon, may isang malawak na damuhan at may isang kuweba sa harapan nito. Mula sa loob noon ay siya naman pagkawala ng napakalakas na alulong mula rito. Pagkatapos, ang lahat ng mga mababangis na hayop sa gubat
ay biglang nagsilabasan mula sa kani-kanilang mga lungga. Patuloy rin ang paglipad ng mga naglalakihang paniki at ibon sa ere ng kagubatang iyon. Habang sa gitna ng kakalmahan ng ilog, bigla na lamang naglabasan ang mga naglalakihang buwaya na mukhang kayang-kayang kumain ng mga naglalakihang hayop sa kabilang parte ng gubat. Nagliliwanag ang mapulang mga mata nito habang dahan-dahan silang gumagapang papalapit sa isang masarap na hapunan para sa kanila. 3 malalaking kabayo at 3 tulog na mga tao ito. Ika-35 kabanata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay may kung anong naramdaman si Beast mula sa malayo habang patuloy pa rin siyang tumatakbo. Ilang prutas na lang din ang kanyang daladala ng oras na iyon dahil nakain na niya ang iba para bumalik ang kanyang lakas matapos ang ilang minutong pagpapahinga. Ang kanyang pagtakbo ay nanatiling mabilis at higit pang mas bumilis dahil nawala na ang kanyang daladala. Nakatingin din siya sa malayo habang ang gabi ay unti-unti nang niyayakap ang kagubatan. Nakakaramdam siya ng panganib. Hindi siya maaaring magkamali. Alam niya sa sarili niya ito. Hindi sila makakapunta sa bulkan nang hindi manganganib ang kanilang mga buhay. Kailangan kong magmadali, sabi niya sa sarili at ibinuhos na niya ang kanyang bilis sa kanyang mga paa. Gusto niyang maabutan kaagad ang kanyang mga kasama dahil habang mas dumidilim ay tila may mga mata sa kadilimang mas nagiging malinaw. Umihip ang malakas na hangin sa likuran niya at ang bawat madaanan niya ay nakakaramdam na ng malakas na hampas dahil dito. Walang kamalay-malay si Beast na ang kanyang mga paa ay nababalutan na ng kulay silver niyang aura. Ang kanyang takbo ay higit pa sa mabilis na liwanag habang tumatagal. Hindi niya napansin ang kanyang pagbilis at nang matanaw at marinig niya ang tunog ng umaagos na tubig ay mabilis niyang pinuntahan ito. Tumambad kay Beast ang nasa 7 naglalakihang buwaya na kasalukuyang papalapit sa isang grupo na kasalukuyang natutulog sa pangpang ng ilog. Nakita niyang ang mga kasamahan niya ito at ang mga kabayo nitong ginamit. Walang kamalay-malay ang mga ito na sila pala ay nasa bingit na ng panganib ng sandaling iyon. Hindi naman nagdalawang isip si Beast. Agad niyang sinugod ang mga ito upang pigilan ang gagawin. Kumpara sa mga hayop na nakasama niya kanina, iba ang mga ito. Ang mga mababangis na hayop sa gubat ay pinamumunuan ng isang hari at kahit paamuin niya ito ay hindi pa rin siya basta susundin ng mga ito sapagkat ang kanilang katapatan ay sa kanila lamang pinuno. Kung gusto ko kayong mapasunod, kailangan kong talunin ang hari ng kagubatang ito. Sambit ni Beast na pagkalitaw sa harapan ng isang buwaya ay binigyan kaagad niya ito ng isang malakas na suntok sa ibabaw ng ulo nito. Naramdaman ni Beast ang katigasan noon at pinilit niyang mawasak ang matibay nitong balat. Subalit nakaramdam siya ng kirot dahil doon. Para siyang sumuntok sa isang napakatigas na bagay na hindi naman basta matitibag ng kamao lamang. Napatalon pa atras si Beast dahil doon at pinagmasdan ng mga natutulog niyang kasamahan. Ayaw niyang gisingin ang mga ito upang siya ay tulungan dahil mas gusto niyang siya lamang ang tumalo sa mga naglalakihang buwayang ito. Saglit na nayanig ang paligid nang magsigalawan na ang mga ito palapit sa kanya. Ibinuka ng ilan ang mga bunganga ng mga ito na halos mas matangkad pa kay Beast. Ang ilan naman ay mabilis na gumalaw ang mahabang buntot. Alam ni Beast na delikado siyang masakmal nito dahil tila madudurog ang kanyang katawan dahil dito. Nakita rin niya ang paparating na naglalakihang buntot ng mga buwayang biglang tumagilid upang gawin ang ataking iyon. Buong lakas nga nilang hinampas si Beast gamit ito. Sinalag naman ni Beast iyon gamit ang kanyang mga kamay, ngunit halos patalsikin siya noon dahil sa lakas. Isa pa, 3 buwaya ang gumawa noon. Napaatras siya at nakaramdam tuloy siya ng hapdi sa kanyang mga palad at bisig dahil sa impact nito. Lumupaypay ang kanyang mga braso matapos iyon at napansin niyang may tumutulo ring dugo mula sa kanyang palad. Nakaramdam siya ng pamamanhi dito, ngunit hindi siya dapat tumigil sapagkat ang mga buwaya ay mas naging agresibo at hindi lang iyon. Sa kabila ng hindi pangkaraniwang laki ng mga ito, ay nakakilos pa rin ng mga ito ng mabilis. Kumawala ang malakas na hangin nang ang isa sa buwaya ay biglang dinamba si Beast upang sakmalin.
Napaatras naman ang binata. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga brasong namamanhid pa dahil sa sakit. Halos magdilim na ang kanyang paningin dahil masasakmal na siya ng malaking hayop na iyon. Pero sa kabila noon, bigla siyang napangisi. Naalala niya ang kanyang mga karanasan noong siya ay namuhay sa gubat nang hamunin niya ang hari ng kagubatan sa lugar na iyon. Madugo niyang tinalo ang bawat hayop na sumusunod dito at ang kinakaharap niya ngayon, katulad lang ito na nangyari noon para sa kanya. Parte ito ng pagsasanay. Sambit ni Beast at mabilis niyang iginalaw ang kanyang isang paa at mabilis na inihakbang patungo sa bunganga ng buwaya. May mahina ring hangin ang biglang umikot sa kinatatapakan niyang parte ng lupa. Hindi ako natatakot sa iyo dahil tatalunin ko ang hari ninyo. Bulalas ni Beast at ang kanyang kamao ay biglang nagkaroon ng hindi ganoon kalakas na liwanag. Nabalot bigla iyon ng kanyang silver aura. Marahan niya iyong niluwagan at habang nasa bingit na siya ng pagkadurog ng kanyang katawan ay doon naman niya sinuntok ng buong lakas pa itaas ang nasa itaas na bahagi ng bunganga nito. Umihip ang mahinang hangin. Ang ibang mga buhaya ay napahinto sa paggalaw nila at napatingin sa isa nitong kasamahang buong kisig na sinakmal ng buo ang binatang nilabanan sila. Ngunit matapos iyon ay biglang kumawala ang isang malaipo-ipong hangin mula sa kinatatayuan nito. Ang buwaya ay biglang iniangat ng isang malakas na pwersa hanggang sa tuluyan itong tumalsik patungo sa kabilang panig ng ilog. Kumawala rin kaagad ang malakas na hangin dahil doon at sandaling umatras ang mga buwaya nang makita iyon. Dito ay napatingin na sila sa binatang kasalukuyang naliligo sa laway ng buwayang sumakmal na rito. Seryosong nakatingin ito sa kanilang anim. Nagdidilim ang paningin nito at nakita nila ang pagngiti nito na tila masaya sa ginagawa. Sugod ang mga buhaya. Sambit ni Beast na nagawa pang hamunin ng mga naglalakihang hayop na nakatingin sa kanya. Pinapahanga mo ako, binata. Sandaling napatingin si Beast sa pinagmula ng boses na iyon at nang pagmasdan niya ang mga buhaya, bigla na lamang unti-unting nagbago ang hulma ng katawan ng bawat isa rito. Marahang gumapang ang mga ito at gamit ang dalawang paa nila sa unahan ay dahan-dahan silang nagsitayuan gamit ito. Humaba ang mga iyon na naging mga braso at kamay. Ang kanilang katawan ay unti-unti ring lumiit ng bahagya at humubog iyon na tulad ng isang katawan ng tao. Pero imbis naman na masindak at mapatras si Beast, tila mas nasihan pa siya sa kanyang nasaksihan. Ang mga hayop kanina ay nagbagong anyo nang hindi inaasahan. Ang bawat isa rito ay naging mga taong buwaya. Nakatayo ang mga ito gamit ang dalawang paa. At makikitang ang pangangatawan ng mga ito ay hindi basta-basta dahil ang matigas nilang balat ay siya ring ang proteksyon nila sa mga bago nilang itsura. Nagsasalita kayo? Tanong naman ni Beast na binanat-banat ang mga bisig at braso. Ang mahina niyang silver aura ay patuloy pa rin naman sa pag-ikot sa kanyang katawan. Isa sa mga nakatayong buwaya ang naglakad palapit sa kanyang harapan. Halos doble ng taas ni Beast ang laki nito at nanliit siya kung pagmamasdan. Oo, kami ang mga mababangis na hayop ng Asyam. At ngayon lang uli kami nakakita ng bisita makalipas ang 1 taon. Seryosong sinabi ng buwayang iyon na napansin ni Beast na may mga malalaking tinik sa bisig kumpara sa mga kasama nitong wala. Naalala ko noong 1 taon, may 4 na tao rin na napadpad dito at alam mo ang nangyari? Wika pa nito ng umisi dahilan para lumitaw ang matulis nitong mga ngipin. Napatay namin silang lahat. Sambit nito na buong lakas na tumawa habang tumatalsik ang laway sa harapan ni Beast. Sinabayan pa iyon ng pagtawa ng ibang mga kasamahan nila sa kanilang likuran. Malinaw ko pang naaalala ang pag-iyak nila, ang kanilang pagmamakaawa. Dagdag pa nga nito habang nagsasalita ng mas malapit sa mukha ni Beast. May mga taglay rin silang kapangyarihan, ngunit wala silang nagawa sa lakas naming mga buwaya. Bangkay na nga sila nang makatawid sila sa kabila ng ilog na ito. Dagdag muli nito na tumawa ng malakas habang sinasabayan pa rin ng mga nasa likuran nito.
Huwag kang mag-alala. Ganoon din namang hindi naman na naituloy ng buhayang iyon ang kanyang sasabihin nang may kung anong napakatigas na bagay ang tumama sa sikmura nito. Sa lakas noon ay halos iluwanan nito ang kanyang lamang loob at ang kanyang mga mata ay halos lumuwa dahil doon. Maraming dugo rin ang lumabas mula sa bibig niya at ramdam niya ang pagkabali-bali ng kanyang mga buto sa likod. Mula sa bunganga ng bulkan, kasalukuyang nakaupo si Shin sa isang mataas na batong makikita rito. Madilim na ang paligid at sa likuran niya, malinaw nang makikita ang mapulang liwanag na nagmumula sa lawa ng magma na makikitang kumukulo sa pinakagitna ng bulkan. Ramdam rin niya ang lakas ng hangin sa kinapwepwestuhan niya at ang ulap na tumatakip sa itaas ng bulkan ay sandaling nahawan dahil dito. Nakikita niya ang maliwanag at malaking buwan sa silangan at kasama nito ang napakaraming mga bituin sa langit. Natatanaw rin niya ang malawak na kagubatang nahahati ng isang malawak at mahabang ilog. Naglabas ng maputing usok ang bunganga ng bulkan habang tahimik niyang pinagmamasdan ang lugar na iyon. Kung mamamatay rin kayo tulad nila. Bumalik sa alaala ni Shin ang nangyari noong isang taon. Akala niya ay kaya ng mga estudyante niya ang labanan ang mga mababangis na hayop sa kalahating bahagi ng kagubatan ng Asham. Tiwala siyang makakapunta mga ito rito, pero nang lumipas ang ilang araw ay hindi na niya naramdaman ang presensya ng bawat isa. Namatay sa pagsasanay ang 4 na first years na nakapasok sa kompetisyon. Sinalo niya ang mga masasakit na salita mula sa pamilya ng mga namatay niyang estudyante. Siya ang may kasalanan dahil dinala niya ang mga ito sa napakadelikadong lugar na ito. Sinuspindi siya ng paaralan dahil dito, pero kinuha siyang muli ni Sir Kuro sapagkat may tiwala pa rin ito sa kanya. Nang makausap nga sila ni Sir Kuro tungkol sa pagsasanay ng mga first years na kalahok sa kompetisyon, ay mariing tinutulan ni Shin ang suhestyon ng mga ito. Dahil ang gusto ng mga ito ay dalhin ng 4 sa ginamit niyang lugar para sa pag-iensayo noong nakaraang taon. Ito ay ang ilusyong pumatay sa 4 na mahuhusay niyang estudyante sa first year ng mga panahong iyon. Iba na ngayon, Shin. Bantayan mo silang mabuti at sa oras na naramdaman mong kailangan mo na silang tulungan, ay alisin mo na kaagad ang ilusyong gawa mo. Seryosong sabi ni Sir Kuro habang umiinom ng mainit na tsaa sa harapan ng kanyang mesa. Kinausap ko na si Leonora at pumayag siya. Gusto namin makita ang kakayahang mayroon ng isang silver aura. Dagdag pa nito na malinaw agad kung sino ang tinutukoy. Si Beast. Umihip muli ang hangin at dito'y unti-unting lumabas ang orange aura ni Shin. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at gamit ang kanyang isip, pinagalaw niya ito upang makita ang nangyayari sa loob ng kanyang ilusyon. Hinanap niya ang presensya ng 4 at nang matukoy niya ang mga ito, ay mabilis na kumayap ang kanyang kaisipan upang marating iyon ng kanyang paningin. Nasa pampang ng ilog sina Beast at dito'y bahagya siyang nagulat sa kanyang nakita. Noong isang taon ay ang mga naglalakihang taong buhaya ang pumatay sa 4 na estudyante niya. Pero nang sandaling iyon, malinaw na nakita ni Shin ang nagliliwanag na silver aura ni Beast habang naliligo ang katawan nito sa sariwa at mapulang dugo. Isa-isa rin niyang hinanap ang mga buhaya at doon ay nakita niya ang itsura ng bawat isa rito. Ang lahat ay patay na. Bawat isa ay basag ang naglalakihang mukha na sinamahan pa ng mga malalaking sugat na bumuta sa makapal na balat ng mga ito. Nang oras ding iyon, isa-isang kinukuha ni Beast ang bangkay ng mga ito para ipaanod sa malakas na agos ng ilog na nasa harapan nila. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang may pagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.